Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Lee Leo. This reading is for you. Tingnan natin na yung second half ng May 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyo mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Sa mga nag-hypes, nag-like, nag-comments, yan, maraming salamat po. Sa mga nagpa-reading din, God bless you all. Energy reading tayo, Aliwa. Leo. General reading. Okay, Leo. Congrats kasi meron kang wealth. Yan. Maaring nahadun ka sa point of focusing sa pagpapalagaw na iyong pera or may mga project or may mga pursuing situation. Money is coming. And meron tayong advice from a friend. When it comes to advice from a friend, hindi lang kasi siya friend, no? Halimbawa, pwedeng kapatid mo, magulang mo, anak mo, or kakilala mo, ganyan. Maaari makaka-receive ka ng advice with someone or ikaw ang magbibigay nito, no? May magkakaroon ka pala ng mga frustration, no? Feeling tied down and frustrated. Yan, makakaranas ka ng ganyan, Hindi ko alam in what way, pwedeng sa tao na makakausap mo, pwedeng sa trabaho mo, or connected sa trabaho mo, connected sa pera, pwedeng doon sa point na yun. Yan, may mga frustration coming. May mga problema, kumbaga rin, sa iba, sa inyo. You have the moon change in your life. When it comes ito sa change in your life, may mga, siguro it's more on thinking, no? Ako nakita, kasi ito problema kasi yan eh. Siguro may mga bagay ka lang na alalahanin, iisipin, worrying, feeling emotions, yan, medyo may lungkot siguro sa iba. Tulad sabi ko kanina, diba, may frustration, pwedeng na doon sa point na yun, o na doon yung point sa pag-iisip, or kinakailangan mong pag-isipan na talaga kung ano yung mga bagay na need to change, no? Nandun yung point na yon. Or pwedeng by this May half, second half, nandun ka na sa point na mas mag-change ka na ng mga bagay-bagay or any situation into your life, pwedeng nandun sa point na yun. And Lion, this is you, no? And time to act. Kung titignan mo dito si Moon, tsaka si Lion, ibig sabihin, nakatinga ka kasi doon, ibig sabihin is, you need to let go the past. Or yung mga bagay na makapagbibigay sa'yo ng hindi magandang situation, no? Sa mga kaya sinasabi nito na kailangan mo na mag-action. Pwede yan sa physical, emotional, spiritual, or sa trabaho mo, sa mga pursuing mo, mga ganyan, no? Or sa iba naman sa inyo, by this second half is mas more ka magpupursige, no? Mas may mga action and movement ka na gagawin. Pwedeng movement na gagawin mo na very emotional or makapagpapaworried sa'yo. Pwedeng nado sa point na yun. Pero tingnan pa natin iba ha. And stepping up into a new experience. So second half, nado yung point of trying new things. Pwedeng nado sa point na yun. Or may mga susubukan kang muli. No? Pwedeng nado sa point kasi nandito siya. Pwedeng kung saan aspeto ng buhay mo yan. And sa iba naman sa inyo is maingat na lang kayo when it comes to a leg. No? Pwede nga din yung may mga pananakatang leg, matapilok, maipit, madapa, mapulikat, magkagot, or baka naman mahulugan o madagana, no? Yan. So, wag naman sanang mabali. Diyos ko po, napakasakit na nun. Pero mag-ingat pa rin kayo, ikaw sa mga connected sa'yo, sa iba sa inyo. And horseshoe, good luck, congrats! There's a good luck coming into your life. Pero, advice ko kayo, no? Sa iba sa inyo, this is a time to start to level up, to innovate, or kinakailangan talaga na mag-desisyon this time. Kasi handito si Ak. Kasi, ito ang magbibigay sa'yo ng good luck. Sa iba, ganun ha. Sa iba sa inyo, is there's a good luck coming into your life. Ibig sabihin, meron kang marireceive na blessing. No? Nandun yung point na iyon. Pwedeng ito is matagal mo nang iniisip or matagal nang hinihintay na naaring sa iba is darating. Sa iba naman sa inyo, pwedeng sa mga tao na makikilala mo or mga taong kukonect sa iyo kahit related yan sa trabaho or sa ibang
sitwasyon, pwedeng yun yung magbigay sa'yo ng blessing or luck, no? Or sa mga iba sa inyo, yung mga bagay na gagawin nyo because of your action o yung mga movement and pursuing situation, yun ang magbibigay sa iyo ng luck. Sa iba, gano'n na, in-explain ko na para mas maintindihan yung maigi. And need health assistance and guidance. Na mayroon kang paa tsaka andun yung point na maaring may tao na hihingi sa'yo ng help, assistance, or guidance, or ikaw ito sa kanya. Di ba meron tayong advice when it comes to a friends, pwedeng na doon sa point na yon, no? Sa iba sa inyo is maaring may mga bagong tao or bagong connection maybe kasi andito siya na manghihingi sa'yo ng pero medyo mas magiging emotional. Siguro mga when it comes to sa sitwasyon, baka hindi kayo gaano magkaintindihan, hindi kanya maintindihan, or hindi mo siya maintindihan, no? Kasi dito si Han. Kasi pwede rin kasi with Han, halimbawa, may tao na duduruin ka, akusahan ka, yung mga ganong sitwasyon. Kasi why? Handito rin kasi si Fire Lion. No, handito si Lion. Kaya ang nakikita ko to medyo struggle itong situation na to, no, sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, mag-ingat kayo when it comes to your hand. Pwedeng maipit ka, masugatan ka, huwag naman maputol, ikaw o someone who's connected sa'yo, or kung ano man yan, mamasa, ano pa ba, makuryente. Ba't ba makuryente naisip ko, no? Kung ano man yan, basta mag-ingat kayo, mahiwa, matuso, kung ano man yan, mag-ingat kayo. Okay? Kumbaga nandun yung point na when it comes dito sa dalawa nito, ay sa tatlo na to, pag-isipan before you move in any situation in life. And something important such as new job or a raise. Okay, pagdating dito sa sitwasyon mo is pwede na doon sa point na when it comes to an action is mas mag-iipon ka na ng pera, yan, mga ganon. Or iba dito is may pag-raise ng halimbawa, may mga overtime, di ba? Pwedeng na doon sa point. O kaya may ginawa ka in the past and then this time, marireceive mo yun, pwedeng na doon sa point. Or sa iba sa inyo, may mga bago kayong gagawin. Kasi andito na sa new experience. Ibig sabihin, there's a new job, new opportunity, new project, new creation, new idea, mga ganun sitwasyon. No? Kasi andito si Moon. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. But congrats kung ano man ito kasi magaganda siya except lang kay Moon sa iba sa inyo. But change in your life, ibig sabihin pag-isipan mo talaga kung ano mga bagay na dapat mong i-change sa buhay mo. Nandun yung point na yon. Kasi magaganda naman siya dito. Tingnan natin. Energy ni Leo. Energy po ni Leo. Second half. Energy niya. Okay, when it comes sa iyong energy, so yung energy is pwedeng na dito ka sa point na meron kang situation na parang it's more on thinking about sa isang sitwasyon na parang I think parang gusto mo siyang i-reset. Parang nandun sa point na yon. Yun ang nakikita ko di sa'yo. Meron kang pag-iisipan na sitwasyon na gusto mong i-reset. Or meron kang makakausap na tao na gusto mong magkaroon ng resetting sa kanya. Pwedeng nandun sa point na yon. Yun ang nakita ko. Pero kasi dito, merong tao na medyo kasi sneaky yung energy niya, pwedeng makakausap mo yon na very manipulative, manipulative. Pero, ang nakikita ko dito, iintindihin mo siya. Iintindihin mo siya, uunawain mo siya, ang nakikita ko sa iyo. Parang nandun sa point na yon. Yun ang nakikita ko, maaaring may makakausap ka na tao na magiging ganon. Na sinungaling, manipulative, controller, medyo sinungaling kasi siya. Basta may ganong situation.
medyo may either pangliling lang sa iba o panloloko sa iba o lilinglangin ka niya sa mga sinasabi niya, pwedeng na doon sa point na yun. Pero pipilitin mong intindihin o maintindihan yung tao na parang nandun sa point na yun. Yun ang nakikita ko sa yung energy dito. Sa iba sa inyo is, handun yung point of meron kayong meron kayong meron kayong situation na ile-let go sa buhay niyo kasi mas mararamdaman mo yung sarili mo na you are value. Sa iba ganun, makikita mo yung value mo and then you're letting go something into your life or may tatapusin ka na sitwasyon. Nandun yung point na yun. Either may ikakat ka sa iba, mga ganun. Tingnan natin ang parating sa iyo. May kaka-stress ka dito. Yan, stress, worry, anxiety, depression, burden. Parang may mga ganun sitwasyon. Siguro may makakausap ka na medyo stressful, mga ganyan. Yan nakita ko sa iyo energy. Parating kay Leo. Parating kay Leo. Moon again. May moon na dun ah. Parating sa iyo. Okay. Okay, parating sa iyo. Uy, nako po. Okay, parating sa iyo, Leo. Parating sa iyo, merong mas matanda sa iyo na unexpected to ha, na makapagbibigay sa iyo ng either kalungkutan, either madi-disappoint ka sa kanya, or may mga intense situation na magaganap o nangyari na or magaganap pa lang sa iba. Pwedeng depression, or pwedeng sa iba is there's ma-heartache ka sa kanya, o kaya handun yung point na tulad na sinabi ko, baka malilito ka sa mga pinagsasabi niya, mga ganon. And then also, ang parating sa iyo is magkakaroon ng mga union. May mga union ako nakikita, no? Yan, magkakaroon ng mga union. Either family, o kaya is nandun yung point na may pag-iisipan ka to move or makausap, magkaroon ng union, pwedeng nandun sa point na yon. Akong nakikita sa'yo, bakit ganito? Meron kasi ako nakikita dito na there's a negative situation. Tulad ng sabi ko kanina, di ba? Meron pa siyang negative kasi may tao na disloyal. Or pwedeng may tao na makapagpapahatak sa'yo to a darkness, or parang mawawalan ka ng pag-asa sa kanya, maybe nandun sa point na yun. Or malilet down niya. Ikaw. Nandun yung point na yun. Hindi ko alam kung sino, pwede may makakausap ka, pwede nandun sa point na yun. Ang tatlo yung moon mo, moon. Yun ang nakikita ko sa iba dito. O sa iba naman dito, is meron ka daw sitwasyon na paninindigan. Parang didepensahan mo yung sarili mo or maninindigan ka or andun yung point of you want to protect yourself. Parang nandun sa point. Sa iba dito, either there's a person who want to harass you, parang iyaharas ka niya. Siguro sa pananalita niya, kaya medyo magkakaroon ka ng depression doon or may stress ka, pwedeng nandun sa point na yun. Or sa iba naman dito is nandun yung point na busy ang pag-iisip nyo, no? Magiging more on busy. Pero hindi ko nakikita kasi, pwedeng iba dito kasi is related to a family, to a relationship. Tapos iba naman dito is related siya sa tao na kukonect sa'yo. Yun, or a tao na may distance kayo eh. Yun ang nakikita ko dito. And ang nakikita ko rin sa'yo is merong mas bata sa'yo na either mahihingin sa sa'yo or hihingi siya ng tulong, maybe parang nandun sa point na yun. Either mahihingin siya sa'yo or hihingi siya ng tulong. Well, pareho lang din naman yun, di ba? Sabay ganun din. Pareho lang naman. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo.
Meron kang naiisip na pagkakagastosan Pero hindi ko pa nakikita gagastos ka. Kasi parang nandun sa point na nagpipigil ka, sa iba sa inyo. Parang nagkakaroon ka ng pag-evaluate ng mga bagay-bagay. Yung iba sa inyo baka maging busy kayo. Baka or either busy ang pag-iisip nyo, nandun sa point na yun. Tingnan natin, dapat mong iwasan. Dapat iwasan ni Leo. Ayun na nga. Okay, the devil. Sandali. The Star, the Lovers, the High Priestess. Alam mo, Leo, may nag-black magic sa'yo. As in. Or may tao dito na may dark thoughts sa'yo. Ibig sabihin, either nagpapalipad hangin siya, or sinungaling ito, or masama tong tao na to. As in. Yun na nakikita ko sa kanya. Babae? Babae o lalaki siya, Kung sino man siya. May ganun. Okay, dapat mong iwasan. Syempre yung mga sitwasyon na makapagbibigay sa'yo ng toxicity. Bulol si ate, Kaya lang mag-adjust sa ate. Yun na nakita ko, iwasan mo yun. Iwasan yung mga tao na makasarili, sakim, demanding, sinungaling, toxic. Tapos, iwasan mo yung mga tao na naiinsultihin ka, or ikaw, ganun din, o mga tao na paranoid, or ikaw din, ganun, iwasan mo rin. Yung sarcastic, or yung ima-mind games ka niya, iwasan mo yun. Or ikaw, ito iwasan mo yan. When it comes to mind games, siguro yung paniniwalain kayo na ganito, ganyan. Yung kala mong siya yung may alam ng lahat, kala mong matalino, nagmamarunong. Basta mga very, very possessive, or nandun yung point na kung iinsultuhin ka, umawas ka sa kanila, Yan ang nakita ko. Sa may mga sungay, umiwas ka dyan. Yan, sa mga tao na ima-manipulate ka nila, ililinglaki ka nila, dadayain ka nila, ganyan. Siguro, yung pinagdududahan ka nila, ganyan. Umiwas ka sa kanila as in, di ba? Or kung sa sarili mo naman, syempre, kung may mga bagay ka na gusto mong gawin, or gusto mong umpisahan, or kailangan mo talagang i-let go, this is a time to release, yung sarili mo doon sa sitwasyon na yon, or i-reclaim mo yung power mo, ibalik mo yung power mo, kumbaga, nando yung point din na ilaya mo yung sarili mo sa isang sitwasyon na may stuck ka, may stagnant ka, or matatrap ka, Yun ang pinaka-the best sa lahat. Magplano ka, Yung iba sa inyo, make a plan is needed din. Tsaka, syempre, hindi ko naman sinasabi na wag yung depensahan yung sarili nyo, pero pag alam nyo na sa tama kayo, depensahan nyo na yung sarili nyo. Tingnan natin what comes to love. Yung mga tao na bastos, being rude, yan. Kung ikaw ito, wag din. Or yung mga tao na basta mga rude situation, or mga taong bastos kung magsalita, ganyan. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Leon, love. Okay, kung single ka, kung single ka, yes, meron. Ako nakikita dito sa'yo, Pero ang nakikita ko sa kanya, medyo stress ata siya. Nakakausap mo na to. Nakakausap mo na siya. Feeling burden, feeling stress,
andun yung point na gusto ka niya kausapin eh. Or may gusto siyang ipahiwatig sa'yo pero either hindi mo siya pinapansin or ini-ignore mo siya or nire-reject mo siya or nilak mo siya, pwedeng nandun sa point na yun, no? Pero may nakita ko tao dito na sa mga singles na ano, parang nandun sa point na nagkakaroon siya ng pag-a-analyze. Parang alam mo yung point na, may nagawa ba ako kay Leo? May mali ba ako? Ano bang ganun, ganito, ganyan? Parang nandun sa point na, parang hindi siya makapaniwala sa situation, no? Nandun sa point na yun. Hindi ko alam kung inabandonahan mo ba siya, inayawan mo ba siya, parang nandun sa point na yun, ano, sa mga single. Pero ang nakita ko to, meron. No, pero emotional siya ngayon. Sa nakita ko to dito. And then, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao to, yes, nagkaroon kasi ng pagsisinungaling. Kumbaga, itong relationship na to kasi is a hot and cold relationship, ano, Leo. And then, ang nakita ko dito is, yun nga, inabandonahan ka na lang niya. And then, sobra siyang nahahatak pa rin ng connection na ito, no, sa nakita ko kasi gusto niyang bumalik. Yun nga lang, medyo nagkakaroon siya ng kaba or hindi niya alam paano, tatawagan ka ba niya, ite-text ka ba niya, hindi niya alam paano. Kaya medyo ang nakita ko dito is nagkakaroon siya ng thinking about paghihintay ng to the left, to the right, or nagkakaroon siya ng pag-a-analyze ng mga bagay-bagay this time. Naghihintay siya na maaring sa iba, naghihintay na tamang panahon, pagkakataon, o tamang timing, pwedeng nandoon sa point na yun, no? Yun ang nakita ko. Kayo naman is may third party relationship. So, may mga third party relationship, oh yes, nandun yung burden, stress, struggle, with gaps in disconnection, masyado naging emotional. Kung titingnan ko dito, medyo kung iniisip mo na magkakaroon ng, ng pagbabago muli yung situation, sa ngayon hindi ko pa na, kasi hindi ko naman binubunot pa yung iba, no? Pero alam ko na mahalaga sa iyo itong tao na to, or pinapahalagahan mo talaga, no? Yun nga lang, kasi handun, alam mo naman din siguro na niloloko ka niya, di ba? Inahabaan mo na lang siguro yung pasensya niyo. Yung iba sa inyo, maaaring hinahabaan niyo na lang yung pasensya niyo pagdating sa kanya, sa may mga third party, or you are in a third party relationship. Yun. Kumbaga, handun yung point din na siguro tumatahimik ka na lang. Ganun-ganun. Yun. Pero, meron siyang sabihin sa'yo na ikagulat mo or may mga malalaman ka pa pagdating sa connection na ito. Kung kayo naman is walang third party relationship, hando naman you try to make it balance, pareho naman kayo, yung inyong connection, very responsible naman din ng bawat isa or isa sa inyo, handin yung peace when it come in this connection, handin pagmamahal, alaga. Yun nga lang, may mga situation lang na kayo na pagdadaanan na naganap na noon na muring magaganap muli ngayon. Yun ang nakita ko. Nangyari na to, tapos mangyayari siyang muli na may pagdadaanan kayong ano, na sitwasyon na yun ang nakikita ko sa inyo. Minsan din yung iba nakamotor, may nakamotor. Hindi ko alam kung nakamotor, nakasasakyan. May ganun ako nakikita. Yung isa rin kasi sa inyo is medyo pabigla-bigla din ng actions, ano, o pabigla-bigla siya ng sitwasyon sa nakikita ko dito. Yung isa sa inyo naman, napakahaba naman talaga ng pasensya. Kumbaga na, doon sa point na yun, ano. But still, sa mga walang third party, handun yung point of action naman din ng isa na nakapagbibigay ng nakakapagbigay ng, alam mo yung para siyang relationship na nagkakaroon ng lamat pero yung isa, ano yun? Inaano niya. Ano yun yung, halimbawa may butas, tapos tatagpian niya yung para mabuo, para gano'n. Yung mga gano'n, tinatagpian niya. O kaya may nagiging problema, yung isa taga-repair, mga gano'ng sitwasyon. Ganun yung sa mga walang third-party relationship. Tingnan natin yung money mo. Ay, devil again, oh. Leo, ingat ka. Ngayong, well, alam ko naman na you can handle. Maraming toxic sa paligid mo. Money.
Okay, when it comes sa iyong money. Ano ba? Kalungkot naman ni Re. Problema kayo sa pera. Okay, pagdating sa iyong money, ang nakikita ko sa iyo dito is, yung iba sa inyo is either meron kayong mga sisimulang muli, pwede na doon sa point na yon na maaring magko-connect yung pera, no, sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is may mga bagong project or mga bagong idea or may idea ka na i-force mo to success. Or nandun yung point na mas magpo-focus ka ngayon to your mission by this second half of May. Sa iba naman kasi may financial problem naman talaga kayo, no? Sa nakita ko to. Pero, alam mo yun, yung saktong-sakto yung pera mo, pero kinakaya mo siyang balansehin. Nandun ka sa point na yun, pero nandun na yung point na pag-iisip o pag-isolate na may konting regret lang. Siguro may mga naganap in the past na sana ginawa ko to, sana ginawa ko yan, sana ganun, sana ganun. Na doon sa point na iyon, ano. Ang nakita ko rin dito is iba dito para naghihintay o may paghihintay when it comes to a money or trabaho, no. Pero magkakaroon ka ng disappointment or sadness na connected ang pera mo or trabaho. Hindi ko alam kung paano, pero makakaramdam ka ng disappointment or sadness. Or pwede magkakaroon kayo ng problema connected ang trabaho or pera. Yun ang sabi dito. Kaya medyo ngayon pa lang fix nyo na siya, no, para hindi siya maganap. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Yun. Kasi may konting lungkot. May disappointment. Yun. Ako nakikita. Arigato namaste, God bless.